Dalawin natin ang mga patay. Dumalaw na ba kayo sa inyong mga patay? Dahil sa tradisyong ito, buhos ang mga tao sa maraming sementeryo, sa lahat ng sementeryo. Kahit umuulan, talaga namang nagsusumiksik sila sa mga sementeryo. Nakita namin sa North Cemetery na ito ay nagpuputik, ngunit naroon pa rin ang mga tao, dagsa sila na pumaroon. Na hindi ko maisip bakit. Bakit? Nagsaan din ang mga tao mula Maynila, patung probinsya. Talaga namang ginagastusan, pinaglalaan ng panahon, mismo ang ating gobyerno talagang ginawa itong pista opisyal. Walang pasok para makarating mga tao sa kanilang mga probinsya upang bisitahin ang kanilang mga patay. Ito'y ayon sa tradisyon. At dahil dito, marami pong aksidente. Marami may bus na nabangga at maraming saktan, maraming na hospital, at mayroon ding mga namatay dahil dito. So ano ba nais makita ng mga tao sa sementeryo? Ano ba talaga ang hangarin? Makakatulong ba ito sa mga namatay na? At makakatulong din ba ito sa mga buhay pa? Ang tradisyong ito. Ano ba ang dapat makuha sa tradisyong ito? Marami tayong katanungan. Pero ngayong hapon, samahan natin ang Panginoon, nag-invite sa atin na ating bisitahin ang mga patay. Hindi sa libingan, kundi sa kanilang walang hanggang kalagayan. Basahin natin ito sa Luke chapter 16 verses 14 to 31. Actually, 19 lang ang simula natin. Pero gusto kong direktang makita natin ang context, kaya magsimula tayo sa verses 14 hanggang 31. Now, mapapansin natin, sa verse 14, ito yung dahilan kung bakit nagkwento ang Panginoon ng kasaysayan o isang talinhaga. Sapagkat ang mga tao nasa kanyang paligid ay mga maibigin pasalabi. Mga Fariseo na walang ibang minamahal kundi ang salapi. Naglilingkod sila sa Diyos sa ngalak mga Fariseo sa kanilang mga templo, ngunit ang pag-ibig nila ay wala doon sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran kundi sa salapi. Sa mga tuwid, ang kanilang paglilingkod ay para kumita. At yan hindi bago sa ating panahon, sa ating kasalukuyan. Maraming yumayaman dahil sa pag-ibig sa salapi. At ang sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 15, na sila ay righteous sa kanilang sarili. Nagmamatuwid sila sa kanilang sarili sa mata ng mga tao. Pero alam ng Panginoon ang kabulukan ng kanilang mga puso. Alam ng Diyos ang kanilang puso. At hindi lang yun, binabaliwala nila ang kautusan. Hindi nila ito sinusunod para lamang sila ay kumita. At dahil dyan, sila ay pro-adultery. Dahil sila ay gumagawa ng kasulatan nang walang anumang dahilan na dapat maghiwalay ang mag-asawa. Ang turo ng Panginoon, kapag may namamagitang fornication, maaari silang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Pero itong mga Fariseyong ito, walang anumang dahilan, pag ginusto ng lalaki o ginusto ng babae na sila maghiwalay, bibigyan niya ng kontrata. Sa mga tuwid, hindi nila sinusunod ng kautusan. Pero sabi ng Panginoon, mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa mawala ng kabuluhan ang bawat kudlit ng kautusan. At pagdating dito sa verses 19, sinabi niya na ngayon, inilarawan niya ang isang kwento, maaring talinhaga o maaring kwento, kung anong kanilang kahinatnan sa darating na buhay. Ito kung dahilan ng pagdalaw natin sa mga patay. Ngayon, bilang mga Kristiyano, itong kwentong ito o kasaysayan ng Panginoon ay magpapamulat sa mga taong maibigin sa salapi, mga self-righteous, mga nagpapasasa sa kanilang buhay, na sila ay mayroong katapusan at mayroong kabayaran ang lahat ng ginagawa.
gaya ng ating scripture reading ngayon, na haharapin ng mga Israelites o mga unbelievers ang kahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Kaya nga, Kristiyano, magsuri tayo ng ating mga sarili upang matuto ng mga leksyong itinuturo ng Panginoon sa kasaysayang ito. Ipinapakita sa atin isa-isa ang mga leksyon na dapat nating matutunan. So anong dapat nating matutunan dito? Mayroon lamang kung observation dito na tatlong kalagayan. Tatlong kalagayan. Unang kalagayan ng tao, makikita natin minsan lang siya mabuhay. At ikalawang kalagayan ng tao, minsan lang siyang mamatay. At ikatlong kalagayan ng tao, minsan lang siya, may isang minsan kahantungan ang isang tao. So isa-isahin natin. Ang unang kalagayan ng tao na ipinakita sa atin ng Panginoon dito ay ang kanilang kasalukuyang buhay. Minsan lang mabuhay. At maaaring isa rito sa dalawa, tayo yun. Maaaring mayaman ka, o di kaya maaaring mahirap ka. So unahin natin ang mayaman. Itong mayaman, ang sabi sa verse 19, mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Now, pansinin natin, kinilala ng Panginoon ang mayamang ito. Tinignan ang kanyang katayuan, tinignan ang kanyang kalagayan, at sabi ng Panginoon sa kanya, siya ay nakasuot ng mamahalin ng lino at nagpipista ng maraming pagkain araw-araw. Yung po yung nagsusuot, yan po ay isang pandiwa. Nang ibig sabihin dyan, patuloy na nagsusuot araw-araw, bawat minuto marahil, nagsusuot siya ng mamahaling kasuotan para ipakita sa mga tao. Talagang nagpapasasa siya sa kanyang buhay. Now, mayroong sinabi rito si James tungkol dyan sa mga tao ito. Dahil ito nangyari din sa panahon ni James. Ang sabi ni James, chapter 5, verse 5, ganito, kayo'y namumuhay na may pagpapasasa sa ibabaw ng lupa at namuhay kayong may karangyaan. Pinatataba ninyo ang inyong mga puso sa araw ng katayan. Naalala ko yung binigay na biik para kay nila ni Bilin at saka ni Edward. Maliit na biik lang, no? Araw-araw pinakakain talaga nilita. Dahil anong plano? Nakatakda sa araw ng katayan ng kanilang kasal. Aba, lumaki yung baboy na yun. Umabot siya ng 90 kilos. Bakit? Pinatataba. Pinalalaki ng ganun. Dahil kakatayin siya sa araw ng kasal. Diyan po ikinumpara itong mga nagpapasasa ng kanilang buhay. Pinatataba ang kanilang puso para sa araw ng katayan. Masaya kayo sa inyong kasuotan. Sige, sosyalan doon, pasyalan dito, punta kung saan-saan lugar. Pinatataba ninyo ang inyong puso para sa araw ng katayan. Now, at hindi lang yun, nagpipista ng maraming pagkain. Masarap kumain di ba? Kahapon lang, kumain kami. Ay, talagang busog. No? Tapos nagpadala pa si Seni ng karami-raming pagkain. Anong gagawin namin ito? Pinamigay namin yung iba sa aming kapitbahay. Di tumtuwa naman. Sabi ko, ang sarap, Pipit. Hindi na kami natinabang, kapitbahay. Pero sabi ni Job, chapter 21, verse 13, mayroong si Job, nakita niya rin itong panahon ito sa kanyang panahon. Ang sabi niya, ang kanilang mga araw sa kaginawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sion. Ay, may katapusan, bababa sila sa Sion. Lahat ng kanilang buhay ay ginugugol sa ganung pagpapasasa. At ano nangyari? Itong mayamang ito,
siya ay nagpabaya sa biyaya ng Diyos? Biniyayaan ba siya ng Diyos? O yung bang kanyang mga kayamanan ay buhat sa kanyang sariling trabaho? Hindi po. Basahin po natin dito sa verse 25. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay, tinanggap mo. Tumanggap lang ang tao ito ng biyaya ng Diyos. Tinanggap mo ang mabubuting bagay. Pinagpapala siya, pero binaliwala niya ang biyaya ng Diyos. Marami sa atin, umaangat ang buhay pero walang panahon sa Diyos. Hindi nagbibigay parangal sa Diyos. Magandang mga trabaho. Pagpapala yan, tinanggap mo lang yan. Tinanggap mo lang yan. Kaya ang sabi ni Pablo sa Galatians chapter 6, para sa mga tao ito na nagwawalang bahala at akala nila, puros kasayahan lang sila. At walang katapusang kasayahan. Ang sabi ni Pablo sa Galatians chapter 6, verse 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aaningin. Yan po napakalinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Siya'y namumuhay sa pagpapasasa dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ni James, pinatataba ang kanilang puso. Pinatataba. Si Pablo rin, mayroon siyang sinabi doon sa mga taong tuwang-tuwa sa mga blessings na tinatanggap nila, pero hindi nila pinarangalan ng Diyos. Binabaliwala nila ang pangangaral. Nang sabi ng pangangaral ng Ebanghelyo, magsisi kayo. Repent, believe and repent for the kingdom of God, pero hindi nila ito pinapansin. Sa ano nangyari? Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 2, verse 4, sinasabi na hindi, mabuti ang Diyos sa amin. Ba't kailangan pa namin yan? Napakabuti, pinagpapala kami. Pero sabi ni Pablo, Romans chapter 2, verse 4 to 5, ganito, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtataga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Pinagpapala ka, pero totoo niyan, pinagsisisi ka. Dahil sa pagpapala, tumatabang yung puso at lumalayo ka sa Panginoon. Kaya verse 5, ngunit ayon sa iyong katigasan at puso hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapayag ng matuwid ng paghuhukom ng Diyos. Alam niyo, pag masarap ang buhay, marami kayong pera, ang dami nating dahilan eh. Teka muna, may sakit ako, pero makikita mo, nandun sa mall. Teka muna, wala akong panahon ngayon eh, kasi ganito, puyat ako eh, gito. Sabi ni Pablo, nag-iipon ka ng hatol sa'yo pagdating ng takdang panahon. At ito rin ang katuwiran ng isang hangal na bago dumating sa chapter 16, itinuro na ng Panginoon ang taong mga kubitos, mga sakim. At ito ang sabi ng isang hangal sa Luke 12 verse 19. Sa Luke 12 verse 19, at sinabi ng hangal, dahil sobra-sobra ng kinita niya eh. No? Anong gagawin ko sa dami ng ani ko? Alam ko na, pag-iipon ako, gagawa ko mas malaking bodega. Hindi mo na lang sinabi na, ako, kawawa yung kapatid ko, bahaginan ko muna, yung pinsan ko. Sobra yung ani ko, hindi ko makakain ito. Pero ang ginawa niya, gumawa siya ng malaking bodega para doon, nasakiman. Kaya ang sabi sa 19, ang sabi niya, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring may nakaibak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Yan sabi niya, pero sabi ng Panginoon, verse 20, subalit sinabi lang sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ngayong gabi, mamamatay ka. Saan pupunta yung kanyang pinaghirapan? Nakita niyo ang buhay ng isang maibigin sa salapi.
mapagmatuwiid sa kanyang sarili. Nagbabaliwala sa kautusan ng Diyos. Nangangaroon niya. Pero ang parsil din nangangaroon niya, pero gusto nilang ituloy o itama. Tama yung pangangaroon niya kasi dapat lang maghiwalay kayo. Yan ang buhay ng mayaman. Maring mahirap ka, pero kung ganyan ang buhay, mayaman ka. Ngayon, tignan mo natin ang mahirap, ang pulubi. Sa verse 20 to 21, ganito ang sabi. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan Lazaro na puno ng mga sugat. Yung kung salitang nakahandusay, sa orihinal kung salin dyan, ibinagsak sa kanyang pintuan. Hindi na makalakad dahil hirap, payat, may sakit. Kaya binuhat siya ng mga tao, ibinagsak sa pintuan. Yan ang ibig sabihin ng nakahandusay ng isang pulubi. 21, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang sugat. Parang hindi ka ganyan kahirap. Pero ito yung pinicture ni Christ doon sa mga taong walang pag-ibig sa salapi, na mga nagtitiwala lamang sa Diyos. Ang sabi, blessed are the poor in the spirit, for they shall be comforted. Ito yung mga taong mananampalataya. Itong mahirap na ito, pulubing ito, ang sabi dyan, malinaw na pinangalanan ni Jesus, kilala niya ang kanyang mga tao. Malinaw na pinangalanan ng Diyos si Lazaro. Kilala niya ang kanyang mga tao. Sa verse 20, ang pangalan niya ay Lazaro at sinabi din ng Panginoon sa isang pulubi. Hindi naman nangangahulugan na talagang nagpapalimos siya. Kundi ang pulubi dyan ay poor. Talagang mahirap siya. At ibinagsak siya sa pintuan, nakahandusay sa pintuan ng isang mayaman. Diyan natin masusukat ang mga taong pinagpapala ng Diyos na mataas ang kanilang biyaya. Ano ang tingin mo sa mga taong nasa paligid mo? Isang istorbo ba? O isang pulubi ba? O isang kaawa-awa? Pero ano ang iyong ginagawa? Ang sabi dyan, puno siya ng sugat. Unang-una, nakita natin siya ay nakahandusay, puno ng sugat, at ang sabi sa verse 21, nagugutom. Nagugutom. Naghahangad siya ng mumu sa hapag ng mayaman. Pero alam mo, hangad lang yun Naghahangad siya na makabahagi sa mga pagpapalang tinanggap ng mayaman. Pero hindi siya nakatanggap. Dahil walang pumansin sa kanya. Alam niyo ba, kung kayo ay pinagpapala ng Diyos, kayo nasa opisina, at ang mga tao na sa iyong kapitbahay, kaibigan, o kamag-anak, alam nyo, hangad din nila sana makatikim din naman ako ng kanyang pagpapalang pinagpapala. Naghahangad. Hindi siya nakakain dahil walang pumapansin. Busy ang mayaman sa kanilang sarili. Pagpapasa sa sosyalan. Tinuturuan tayo ng Panginoon dito. How do you spend your money? Then how do you think that money comes from? Psalms 104 and Psalms 139, sinasabi roon, ng Diyos nagbibigay ng pagpapala. Ano mang trabaho mayroon ka, galing yan sa Diyos. Nagugutom siya, hindi nakakain dahil walang kumapansin.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. At hindi lang yun, hinihimuran siya ng aso. Hindi lang isang aso ito, mga aso. Tignan niyo ang sabi sa verse 21. At nangyari, sa 21. Sa naghahangad na makakain mula sa mga nahulog sa hapag ng mayaman, wala siyang nakain. Maging ang mga aso ay lumalapit at inihimuran ang kanyang mga sugat. Yung pong salita dyan, maging ang mga aso, kung sa aking pagkaunawa, sasabihin ko, ganito ang pagkasabi ko, mabuti pa mga aso. Ay lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Now, hindi ito padagdag, pasakit nila sa yung paglapit ng aso na hinihimuran ang kanyang katawan eh, sugat eh. Hindi ito pahirap. Kundi napakabuti ng mga aso na nilalapitan si Lazaro upang maibsan ang tiis ng kanyang katawan. Yung nagnanaknak na sugat niya, inihimuran. Ito isang kaliwan. Kanina lang kaya doon eh. Hindi ko alam na masakit pala. Hinihilot ng asawa ko. Asa? Napansin pala ako. At nung may sugat pa ako rito, nasa mesa, malapit si Carla. Talagang hinihimuran niya ito. Masarap din. Sabi ko, nakatulog yan, tapos pagkamutin na. Masarap yan. Ano ba tawag sa aso? Man's best friend. Kumpara sa mayaman, kumpara sa mga taong walang puso, mas mabuti pa ang aso. Hindi ba si Lazaro tinutukoy sa Matthew chapter 5 verse 3 to 6? Hindi ba ang mga mananampalataya na sinabing mga pulubi na umaasa lamang sa Panginoon ang tinutukoy sa Matthew chapter 5 verse 3 to 6? Ganito ang sabi. Blessed are the poor in spirit. Mga pulubi sa espiritu, for theirs is the kingdom of heaven. Sana punta si Lazaro. Hindi ba tumutukoy ito sa mga mananampalataya? At sa mga hindi mananampalatayang mayayaman, kinainggitan ng mga mahihirap ang mayayaman. Nagnanais din tulad ni Lazaro. Verse 4, blessed are those who mourn. Sa palagay ko, hindi ito namimigati si Lazaro sa kanyang kalagayan. Of course. Pero alam natin sa Kristyanismo, hindi tayo namimigati dahil mahirap tayo. Hindi yan totoong pamimigati. Blessed yun. Ang pamimigati nito ay tumutukoy sa kasalanan. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, we mourn. Yan tinutukoy dyan. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Verse 5, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Wow. Si Lazaro pala is a picture of a true believer, a child of God. But remember this, na pawang tinawag ni Abraham na anak ito. Yung nasa impyerno itong mayaman na punta, pero sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo. Bakit? Pareho itong mga Hudyo. At si Abraham ay ama ng lahat ng Hudyo, pero ama rin siya ng mga Hudyong sumasampalataya tulad ng kanyang panampalataya. That's, talagang ito yung tumutukoy sa atin, mga mananampalataya. So, ikalawang kalagayan, yun ang unang kalagayan. Minsan lang silang mabuhay. Ikalawa, minsan lang ding mamamatay. Yan ang realidad, mga kapatid. Kahit anong sarap ng buhay natin ngayon, may katapusan niya. Mamamatay tayo. Kaya sabi sa verse 22, at nangyari. No?
After nung describe ni Christ, yung pagpapasasa ng mayaman, maibigin sa salapi, na hindi pumapansin sa mga mahirap, at yung pagdurusa ng mga aba, at nangyari. Ano pong pinapakita? May katapusan ng buhay. Ipinapakita rito ng Panginoon sa kanyang audience, mga Pharisees, even the servants, ang mga alagad ng Panginoon. Pinapakita na anuman ang buhay ng mayamang ito na nagpapasasa, huwag niyong kainggitan sapagkat may katapusan at nangyari. At sinabi, ito ang nangyari, pareho silang namatay. Lahat ay mamamatay. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa kanyang turo doon sa chapter 12 sa isang mayaman, sa isang sakim, sinabi sa kanyang mga alagad, ingatan niyo ang pagiging sakim. Mag-ingat kayo sa kasakiman. Kasakiman, walang ibang hindi kundi sarili lang. Hindi niya nakikita, bulag siya sa pangailangan ng kanyang kapwa. Nasa kanyang tabi lang. Ayan, sabi sa Lucas, basahin natin Luke chapter 12 verse 15, then 19 to 20, yan sabi dyan, sinabi nila sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nababatay sa yaman. Hindi nababatay sa kalusugan, kung magandang yung buhay, kung magandang yung trabaho, hindi dyan nakabatay ang iyong buhay. Nasabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Verse 8-19, sabi ng mayaman, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aling nakaimbat para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Danasin mo lahat ang kasarapan sa mundong ito. Nasa iyo ang kakayanan. Pinagpala ka. Pero sabi ng Panginoon, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito, kukunin ang iyong buhay. Hindi makakapigil ang kayamanan, hindi makakapigil ang magandang trabaho, hindi makakapigil anuman ang iyong kalagayan ngayon sa iyong kamatayan. Tonight, you will die. Kayamanan ay hindi makapipigil sa kamatayan. Kayamanan ay hindi assurance ng eternal happiness. Yan ang pinapakita rito. Dahil mamamatay tayo. Minsan kang nabuhay, pero minsan ka rin ding mamatay. Lahat, wala na. Wala na. Sana nakapaglingkod ka pa sana sa Diyos. Pero wala kang panahon. Sana kapiling mo mga anak mo, papaano ng devotion sa bahay. Mga tatay, nagdidevotion ba kayo ng inyong mga anak sa bahay? Napapansin ko yung mga anak nyo, hindi alam kung ano yung versikulo. Pero yung mga tao, mayroong devotion, alam nila paano i-recite ang verse ng Bible. Mayroon daw uri ng kamatayan na pinakita rin. Alam na natin yung kamatayan ng mayaman. Tignan nyo ang kamatayan ng mayaman. Wala ka makikitang tungkol sa Diyos. Tignan nyo. Verse 23-24. At sa 22, at nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kanlungan ni Abraham. Yan ang nakalagay ng pulubi, ng poor in the spirit. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Walang tungkol sa Diyos. Kundi, kung ano nakikita natin kahapon ng pagdiriwang, inilibing ang kanilang mga patay. At ang paglilibing, maaaring St. Peter o Loyola Plan o ano pa man, hindi masama yun. Wala akong sinasabing masama. Maganda yun. Kasi yung may iwan, hindi na sila mga problema kung saan tayo palilibing. Baka mamaya matuso sila, itapon mo na lang sa ilog kung walang preparation ng Loyola o St. Peter. Pero ano ba natin, alam nyo ba, na halos lahat ng mga tao hindi tumitingin sa Diyos, kundi tumitingin sa life plan kung paano ihanda ang kamatayan, pero hindi na inihanda ang kanilang kamatayan sa walang handa. Mayaman yun. Mayaman yun. Ang sabi dyan, inilibing. Siguro yung paglibing nito, binigyan ng emphasis at inilibing. Ibig sabihin, ang daming parada nito. Yung porno nito talaga namang maaaring kabayo umihila, hindi kotse.
sa time na ito. Ang daming bulaklak, tapos ang sumasama nito, 1 kilometro siguro haba. Nilibing eh. Pero yung si Lazaro, walang sinabing nilibing. Eh natural, inilibing din siya, pero sa isang tabi lang, sino ba naman magtsatsaga, mahirap lang yan. Tapos pusnukan mo ka pang lawas. Ang dami pang mga sugat, mga baho. Baka pagtabon ng ganyan libingan, paala, pinagtabon. Pero itong mayaman, inilibing. Ang sarap, nakakapag-traffic yun, panahon yun. Sobra talaga. Alam mo, gumano kami sa Manila Memorial Park na ilibing yung abo ni Grandpa. Eh, nag-CR sila Brother Raymond tsaka si Mama. Sabi ko, bilisin nyo. Eh, na, pumaparada na kasi yung libing ng Chinese. Punong-puno yung kalsada. Sabi ko, bilis. Kasi masasaran yung kasada, hindi na kami makalusot. Eh, hindi na nga. Kaya nag-counterflow kami. Ganito yung kalagayan dito. Bakit sinabing inilibing? Dapat, kung talagang di pinagdasamin at namatay. Pero sabi, inilibing. Well, ano nangyari? Yung libing. Nagising siya. Patay na pala ako. Tingin na sabi. Verse 23. At mula sa Hades, na kanyang pinagdurusahan, tumingala siya. Abay, nagising. At nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Pero mo, pinaparpigi siya ron. Siya sumigaw at sinabi, Abang Abraham! Bawa ka sa akin! Subuhin mo si Lazaro! Kalahin mo, pinapansin niya si Lazaro ngayon. Samantarang doon nakahandusay sa kanyang pinto, hindi niya pinansin. Hindi mo lang tinapunan man lamang ng isang buto. Sabihin mo sa kanya, ito po ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Hindi sinabing sa lugar na ito, kundi siya'y nasa apoy. Mga kaibigan, walang ibang katotohanan. Lahat ng tao magsasabi ng katotohanan mula sa kanyang pagkamakasalanan. Pero ang Diyos kapag nagsabi ng katotohanan mula sa kanyang kabanalan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi lang ito gawa-gawa o kwento, ipinapakita sa atin kung anong mangyayari sa mga taong maibigin sa salapi. Nasa apoy. Nasa apoy ng pagdurusa. Bakit? Bakit siya nasa apoy ng pagdurusa? Kung ating titignan pa yung upper context ng talatang ito, may itinuro doon ng Panginoon, chapter 16, verse 11 to 13. Ganito ang pagkakasabi. Kung kayo nga'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kaliguan, meaning worldly na kayamanan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Ni ang inyong salapi ngayon sa mundong ito, sa buhay na ito, ay nagpapasasa kayo sa inyong pansariling kapakanan, hindi kayo mapagkatiwalaan. Eh sino magbibigay sa inyo ng spiritual na kayamanan? Verse 12, at kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, kayong kayamanan ng iba sa Diyos. Sino ang sa inyo magbigay ng sariling ninyong pag-aari? Kaya ang naging problema, bakit hindi sila mapagkatiwalaan sa mga finances na kaloob ng Diyos? Dahil sa 13, meron silang ibang pinaglilingkuran. They serve their biggest idol. Yan po ang kanilang sarili, ego, pansarili. Sabi dyan, walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin niya ang kalawa. O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang kalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So, isa pa rin sa bahagi yung kinuwento ng Panginoon ng kasaysayan ito, dahil ang mga tao ito, itong mayamang ito, hindi siya napagkatiwalaan sa pagpapalang tinanggap niya mula sa Diyos.
sinarili niya, nagpasasa siya, na hindi niya binigyan ng papuri ang Diyos. Linustay niya ang kanyang kayamanan. Pero ang pulubi, pansin natin ang pulubi. Ano sabi sa verse 25? Sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. Iyong mabubuting bagay. Sariling mabuting bagay sa mayaman lang. Pero sabi nito, tungkol kay Lazaro, at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. So, balik ngayon, ay inaalip siya rito at ikaw ay nagdurusa. So, isang katunayan na itong si Lazaro ay isang mananampalatayang dumidepende sa Diyos. Dahil kung hindi siya makarating doon sa paraiso. Now, itong mahirap, ang pulubi, tumanggap ng bad things. Na ibig sabihin, hindi ibig sabihin niyang masama na siya naging kriminal, kusado siya, hindi. Kundi, mabibigat na bagay. Hindi tulad ng mayaman, puros gustay. Pero ito, wala. Ibig sabihin ng bad things, puno siya ng sufferings. Puno siya ng pagtitiis. Puno siya ng pagtitiwala sa Diyos sapagkat wala siyang kakayanan. Kaya, bad things, ang sabi niya, tinanggap din ni Lazaro. Napaka-fruity naman, napaka-biyaya naman. Kahit na tayo bilang Kristiyano tumatanggap ng mahihirap na kalagayan, blessing pa ito ng Panginoon. Hindi ito ikasisira natin. Because we know that in all things, God works together for good for those who love Him. Kaya mapapansin ninyo, sa tiwala at pananampalataya, pag tinanggap natin ito mula sa Diyos, kasama dyan ang sufferings. Sufferings is blessing also to us. Philippians 1:29. Philippians 1:29. Ang sabi rito, ang kausap niya yung mga taga-Pilipos na Christians na nagdurusa. May mga sufferings, may mga trials, may mga persecutions. Pinalakas sila ni Pablo. Sabi ni Pablo, sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya. Blessing yung kayo sumampalataya. It's a gift from God. At hindi lamang yun ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yung sinabi kayo sa mensahe. Kung ikay Kristiyano, hindi ka makapagtiis, hahanapin mo talaga ang yung pansariling kapakanan, ano makukuha mo dyan? Ilugi ka. Kahit makangkin mo man ang, sabi nga ni Pastor Ronnie, angkin mo man ang buong mundong kayamanan, pag nilagay sa timbang, ang buong mundo niyan ay napakagaan katumbas sa iyong kaluluwa. Sapagkat ang kaluluwa mo ang pinakamabigat at pinakamalaga na dapat alagaan, dapat bigyan ng pansin na ito'y makarating sa kaharian ng Diyos. Maangkin mo man ang buong mundo, kung timbangin niyan, laging lugi. Laging lugi. Mas mabigat talaga ang kaluluwa. Wala kang tatanggaping kabutihan. Yung masamang bagay dito ay makikita natin sa buhay ni Job. Nung tumanggap si Job ng trials, namatay ang kanyang mga anak, right? 10 anak, sabay-sabay yun. Pagkatapos, kinukuha pa ng mga kaaway ang kanyang ari-arian. Libo-libong kamelyo, libo-libong baka, libo-libong mga tupa, kinuha, inubos. At pagkatapos si Job ay nagkaroon pa ng karamdaman. Kaya yung misis niya, inis na inis kay Job. O di kaya naawa. Sapagkat si Job ay sa Diyos pa rin nagtitiwala. Puro pa rin siya in the Spirit. Kaya sabi ng misis niya, ating basahin sa Job chapter 2 verse 9 and 10. Ganito ang pagkakasabi. Pagkatapos, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatiling pa ba sa iyong katapatan, sa iyong integridad, diyan sa Diyos na sinasabi mo, kumusta nga, patay yung anak natin, wala ka ng aririyan, ngayon may karamdaman ka, may sakit ka na, iwanan na kita. Talaga kung iiwanan siya.
Pero doon, bago kong umalis, sumpain mo na yung Diyos nang sa ganun mamatay ka na. Yan sinabi. Manatili ka pa ba sa katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Adyo na. Pero sa buti ho, napakalamig ng pinig ko. Maamo, mig. Mapagpakumbaba. Ang sabi ni Job, ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga kangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Ano yung masama rito? Yung kanyang sufferings, yung kanyang trials. Hindi po masama ikaw ay gagawin kasi hindi yun ang ibig sabihin masama. Tatanggap ka ba? Para yung blessing yun mula sa Diyos, tanggapin natin maluwag sa loob. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa buhay natin. Alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Alam niyo, ang tumatanggap ng mabubuting bagay ay nasa pagsubok. Nasa pagsubok pa rin. Tulad ng tumatanggap ng masamang bagay. Ang pagsubok dyan, paano nyo binibigyan ng kalawalatian ng Diyos sa mga tinanggap nyo mula sa Kanya? Sabi nga, prayer ni Solomon nito, di ba? Sa Proverbs, Lord, huwag mo akong payamanin, baka talikuran kita. Huwag mo akong paghirapin, baka magnakaw naman ako. Eh, panay yung hindi pwede. Pag mahirap ka, abay, maghahangad ka. Pag mayaman ka, baka kalimutan mo ng Panginoon. Kaya nga, either ikaw ay nananagana ngayon, under ka ng trials sa iyong puso. Paano mo mabibigyan ng luwalhati ang Diyos sa mga pagpapala mo? Alam mo natin yan. Pag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, naluluwalhati ang Diyos. Hindi pa dadagdagan ng kaluluwalhati dahil luwalhati ang Diyos, pero napaparangalan siya, naluwalhati siya sa ginagawa natin sa mga papalang tinatanggap natin. Kung mahirap pa naman, saan ka doon dumidipende? Anong laman ang isip mo? Pagnanakaw, pagsasamantala, pagsisinungaling? Gumagawa ka ng paraan para makapera? Hindi, itong kailangan dyan alam mo, gagastos natin dyan, sis, Brad, 500. Yung pala, 100 lang. Kumita siya ng 400. Paano ka? Sinusubo pa rin. Kapwa sinusubo. So, ang sinasabi nito ng Panginoon una, minsan ka lang mabuhay at minsan kang mamamatay. At ikatlo, may minsan kang kahatulan o kahantungan. Yung minsan na yun, hindi mababago. Sabi nga ni Abraham, may nakapagitna sa atin dito, mayaman, kay Lazaro, walang sino mamatawid, kaya walang purgatorio. Walang purgatorio. So tingnan natin, kalagayan ng pagdurusa. Verse 24, context, siya sumigaw at sinabi, ang mga Abraham, maawa ka sa akin, at subuhin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Gusto niya umikyas, no? Gusto niya mawala doon. Hindi yata epektibo yung panalangin ng mga buhay para umakyat yung paa nung nasa purgatorio. Itong taong ito nagsisikap. Ang gusto niya, yung nasa langit, ang siya pumunta sa kanya para makapunta siya ron. Pero yung mga nagdarasal sa baba, yung mga nasa purgatorio, makaakyat sa langit. Imposible. Ang sagot ni Abraham, 25, subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabuting bagay. At si Lazaro na naman ay masamang bagay. Subalit ngayon, ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking bangin inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa iyo ay hindi na maaari at wala ring makakatawid mula riyan patungo sa amin. Then 27, at sinabi niya, kung gayon,
Ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, naisugo mo siya sa bahay ng aking ama. Ay gusto nitong mayaman, buhay muli si Lazaro para makapag-preach doon sa kanyang mga kapatid na buhay. Ilang beses na kayo nakarinig na mayroong taong muli yung nabuhay, galing doon sa impyerno? Ano sabi, galing doon sa langit? Pwede kayo yun? Pwede kayo mabuhay ang tao? Paniwala nyo? Pwede ba? Mangyayari ba yun? Na ang patay bumabalik? Posible. Posible kung luluobin ng Diyos. Wala namang posible sa Diyos. Tingnan mo si Lazaro, patay na, pero nabuhay. Di ba? Pero sa kanyang sarili, walang patay na nakababalik dito sa mundo. Kundi, by God's miracle power na. Narugan lamang ng Panginoon. So nakikita natin. Sa mga maitigin sa salapi, sila ay nasa eternal sufferings. Walang hanggang pagdurusa. Kaya ang magandang buhay sa mundo, hindi garantiyang maganda rin ang magiging buhay mo sa kabilang buhay. No? Hindi ang garantiya. Swerte ako. Pinagpala ko rito, mayaman ako. Kaya maganda rin pwesto ko sa langit pag namatay. Hindi ang garantiya. Magiging kalagayan sa walang hanggan ay hindi nababatay sa antas ng buhay pisikal at material. Hindi dyan. Ipinapakita ng Panginoon dito. Yung mga nagtitiwala sa lapi, na sila pinagpapala, kaya sila ay yun ang buhay niya. Kaya alam niya ang kanyang kalagayan. Ang believer naman ay nasa eternal rest. Walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Tiyak ang kanyang kaaliwan dahil sa kanyang tiyak na relasyon habang siya'y nasa lupa pa. Mahirap ka man, kapos ka man, ngunit kung ikaw ay mayroong relasyon kay Yahweh na iyong eternal Savior, iyong eternal provider, iyong eternal healer, nakatityak ka ang iyong relasyon. Pero itong mayamang ito, nanalangin siya na sana bumalik si Lazaro na buhay. Hindi yung kanyang sarili. Kasi alam niyo, wala lang siyang pag-asa ng mga kapalik dahil na sa judgment na. Mahal si Lazaro, pwede ba? Diba? Nanalangin siya, Ama Abraham! Papuntahan mo yung aking kapatid! Dahil may hirap dito sa kalagayan ito. Pag nakita niyo yung lima pa niyang kapatid, lalo pang maghirap yung damdamin niya. Lalo pang higit pang parusa ang kanyang mararamdaman. Pero sinabi ni Abraham, ano sabi ni Abraham sa verse 29? Sabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at nasa kanila ang mga propeta, hayaan mong sila'y makinig sa kanila. Na ano yan sa ating panahon ngayon? Nasa kanila ang Biblia na sinulat ni Moises, yung 5 books of Moses. At nasa kanila ang mga sinulat ng propeta. Simula doon sa First King o sa Judges, hanggang sa Psalms, hanggang sa Isaiah, hanggang sa Ezekiel na binasa natin kanina. Sulat yan ng mga prophets. At ang mga prophets nito, sila yung nagsumulat at nagpapayag tungkol kay Jesus Christ. Yon ang iyong pag-asa. Naroon ang turo ni Moises na kasunod ko, tulad ko, na siya magiging tagapagligtas. Yun ang kanilang paniwalaan, yun ang kanilang pakinggan, sabi ni Abraham. Pero, ano kanya sinabi? Hindi siya kontento ron. Bakit hindi siya kontento na Word of God lang ang maaaring makapagligtas sa kanya? Dahil kilala niya, ang mga kapatid niya masahol pa sa kanya. Kasama niya nagpipista yun araw-araw. Sino mo pagkasama niya nun? Siyempre, kapatid niya. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo ay gagawa ng anong handa, huwag niyo ibigay yung mga kamag-anak ninyo na pwedeng gumanti ng mabuti sa inyo. Imbitahan niyo yung mga walang magagawa. At maraming magpupuri at mananalangin para sa inyo. Kaya sabi niya sa verse 13, sinabi niya, hindi, Amang Abraham! Subalit kung ang isa
isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, siya magsisisi. Sabi ni itong mayaman. Pero anong sagot ni Abraham? Verse 31. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moses at ang mga propeta o hindi nila pakinggan ang banal na kautusan, hindi rin sila mahikayat kahit may isang umangon mula sa mga patay. So ano pinapakita rito? Ang kaligtasan ay nasa Diyos. At ang kaligtasan, mayroong kasangkapan. Anong kasangkapan ng kaligtasan? The gospel. Ang banal na kasulatan. Hindi po yung bumabangon mula sa mga patay. Sinasabi ito. Ano na kung bakit? Si Lazaro, bumangon eh. Binuhay ni Kristo para sa kalwalatian ng Diyos. Binuhay ito. Pero ano ang nangyari nung siya'y mabuhay? Tingnan nyo ang sabi ni John 11:44 to 47. Babasahin ko lang. John 11:44 to 47. Ganito ang sabi. Ang taong namatay ay lumabas nung gisingin siya ng Panginoon. Na ang mga kamay ay at mga paa ay natatalian ng magtelang panlibing at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, sa inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Nabuhay si Lazaro. Pero tingnan ang sabi sa verse 45. Kaya't marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya ang sumampalataya sa kanya. Uy, may marami rin sumampalataya. Verse 46, subalit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Fariseo at sinabi sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Kaya ang mga punong pari at ang mga Fariseo ay nagpatawag ng pagpupulong at sinabi, ano ang gagawin natin? Ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Punta natin ang verse 53. Sa 53. Kaya mula nung araw na yon ay binalak nila siyang patayin. Nakita nyo? Si Lazaro nga nabuhay na eh. Pero hindi ba niwalaan si Jesus? Gusto pang patayin. Itong mayamang ito, gusto niya may mabuhay ulit. Para yun din na magsabi. Pero sabi niya Abraham, hindi. Kung ayaw na pakinggan ang salita ng Diyos, wala nang ibang paraan ng kaligtasan. Dahil pinatunayan ito sa panahon ni Lazaro. At ano pang pinakadakilang patunay na may nabuhay, nagtakapagligtas. Siya umako sa kamatayan ng kanyang mga tao. Siya ang napako, sinaksak, kinulong, binugbog. Pero nung muling mabuhay, hindi pinaniwalaan. Sino? Si Jesus Christ. Walang ibang paraan ng pagliligtas ang Diyos, hindi sa pamagitan ng mga himala, kundi sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ano ang inyong pakikitungo sa pangangalan ng salita ng Diyos? Na joke? Biro? O pandagdag sa inyong relihiyon? Pakiligaw ko yan kasi may problema ako eh. Sumasampalataya ba kayo? Kaya sa huling pagkakataon, saan nakasalalay ang iyong magandang kinabukasan? Kapatid, saan nakasalalay ang iyong magandang kinabukasan? Sa pag-ibig ba sa Diyos o sa pag-ibig sa salapi? Mahirap po maglingkod sa dalawang Panginoon kasi either sa dalawa, mamahalin mo at kapuputan ng isa. Istorbo talaga yung isa para sa iyo. Saan nakasalalay ang pag-ibig mo? Kaya sabi kanina sa ating mensahe kayo ng umaga, kung pag-ibig sa salapi, Mark chapter 8 verse 36. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his only one soul? Anong pakinabang niya? Pakuha mo man ang kayamanan sa libutan, pero ang pinakamabigat na kailangan mong bigyan ng pansin na inyong kaluluwa. Ano may papalit mo dyan? Ano may papabayad mo dyan? Wala.
maliban sa pagtitiwala kay Kristo na siyang gumanap, siya ang umako ng parusan para sa iyo, siya ang namatay sa krus para ikaw ay magkaroon ng buhay. Hanggang ngayon, bakit hindi mo pa sinasampalatayan si Kristo? Nagtitiwala ka pa rin sa iyong magawa. Sana nakasalalay na iyong kagalakan sa buhay. Sosyalan, pagpapasasa ng iyong kabuhayan, ng iyong sarili, pagpapasasa. Lahat ng ito'y mawawala kasama ang nagpapasasa. Kasama. Kaya tanong ko sa inyo mga kapatid, gusto ko sagutin ninyo ito. Maging totoo kayo. Nakahanda ka na bang mamatay? Nakahanda ka na bang mamatay? Eh, Pastor, nakahanda na ako. Tapos na ako sa Peter. Tsaka mayroon lang na kung pagkain na nakapagpo na ako. Pagka nasapil na rin ako ng mali na memorial. Hindi yan ibig ko saan paghanda. Dalawa po ang hantungan. Minsan ka lang mapunta. Hindi ka pwedeng lumipat. Nakahanda ka lang mamatay. Saan? Sa paraiso? Hanggang puso? O sa hellfire? Alam nyo, maging tapat tayo sa ating kaluluwa. Nakahanda ka naman talaga. At ano yung paghahanda? Nakadepende yan. Sa nakita mo ngayong pagdalaw natin sa mga namatay na nakasama natin ng Panginoon. Malinaw pinapakita sa atin ng Panginoon kung ano yung dapat nating matutunan sa dalawang namatay. Ngayon pa lamang ipinapakita ng Panginoon sa iyo ang kalagayan ng puso mo. At dito sa buhay na ito, maaari pa tayo magbago. Maaari pa tayo magsisi at maaari tayo sumampalataya sa Panginoon. At dahil dito, mga kapatid, hindi iyahan ko kayong dalawin natin. Hindi mga patay. Hindi mga patay. Yan ang turo. Ano makukuha mo doon sa pagdalaw? Baka may respeto. Pero kung bibigyan mo lahat ng panahon, gastos, kahit umuulan, kahit bumabaha, pupunta ka, what for? Pwede bang gawin yan anytime? But not this traditional time. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito, sa kalagayan ng mga tao, kung nasa langit si Lazarus, ano bang dadalawin mo? Kung sa impyerno naman, ano naman dalawin mo? Ang dapat dalawin natin ay ang mga buhay pa. Sila ang ating dalawin at akayin natin silang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos upang maihanda sila sa kanilang kamatayan at sa tamang hantungan. Yun ang dapat nating gawin. Gamitin natin ang ating mga natutunan ngayon mula sa pagdaraw natin sa mga patay sa kanilang walang hanggang kalagayan na kasama ang Panginoon. Manalangin tayo.